Kamusta mga kaibigan, at welcome sa ating channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mainit na mga kaganapan sa Chapter 236 ng Sakamoto Days. Bago tayo magsimula, ay kung bago ka lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Ang title ng Chapter 236 ay Car Wash. Sa pagsisimula ng kwento, ipinapakita itong si Tanabata na pinapasakay sa isang kotse. At tinanong nga ng nagpapasakay sa kanya na kung magpupunta ba ulit sila sa same place na pinuntahan nila nung nakaraan. Pero sa kabilang banda, habang nangyayari yan, ay tinanong ni Kindaka itong si Shin na kung meron ba siyang binabalak. Sinagot naman ito ni Shin na oo. Dagdag naman ni Boyle na hindi daw sila makakarating sa JCC sa tamang oras. Pero biglang may nasense si Shin. Binalaan naman sila nito na maghanda na daw sila sa paparating na bakbakan, dahil paparating na daw ang mga kalaban. Habang sa gilid naman ay makikita itong si Atari na kinakabahan sa mga sinasabi ni Shin. Maging si Kindaka ay nag-aalalang napatanong na kung saan ba manggagaling yung mga kalaban. Makikita namang biglang may na-detect na unusual wavelength sa paligid. Makikita din na parang may kuryente sa likuran nitong anak ni Mr. Sakamoto. Bigla namang kinabahan itong si Boyle sa nakita niya habang nagmamaneho ng sasakyan, dahil sa harapan nila ay kalmadong nakatayo itong si Gozo habang pinagmamasdan yung sasakyan na kinaroroonan nila. Hindi makapaniwala si Boyle sa nakikita niya, pero habang patuloy siyang nagmamaneho, ay biglang nabasag yung harapang salamin nitong sasakyan. Nagulat yung mga taong nasa loob ng sasakyan. Bigla namang may nagsalita after niyang makita si Sakamoto, na paano nabuhay pa daw siya matapos niyang makatanggap ng ganon kalalang sugat. Bali makikitang bigla na palang nakapasok si Gozo sa looban ng sasakyan mga kaibigan, diretso nga yan sa kinaroroonan nitong si Sakamoto. Nakangiti nga itong si Gozo habang pinagmamasdan si Sakamoto, pero habang nakatitig siya, ay dito naman tinangka ni Shin na atakihin si Gozo. Matapos nga niyang umatake ay madali lang niyang naiwasan ni Gozo. Sabay sipa niya sa batok ni Shin, na agad namang nagpataiksik sa kanya mula sa sasakyang kinaroroonan niya. Ipinag-alala naman ito ni Miss Aoi. Pero nang tumalsik si Shin, ay makikitang nasalo pala siya ng isang driver mula sa kabilang sasakyan. Napatanong yung driver na kung saan ba nanggaling itong si Shin. Nagpasalamat naman si Shin matapos siyang masalaw ng driver, at nagtataka siya kung sino ba tong driver na ta. Makikitang nakangiti si Gozo habang nakatitig kay Sakamoto na walang malay. Pero bago niya pa magamit yung kapangyarihan niya dito, ay bigla namang hinublat ni Kindaka yung mukha nitong si Gozo. Sinubukan ngang ilabas ni Kindaka si Gozo mula sa sasakyan, kaya makikitang nawasak yung gilid ng sasakyan mga kaibigan. Parehas na silang nahulog mula sa sinasakyan nila, at nag-aalala itong si Boyle sa ginawa ni Kindaka. Pero matapos gawin yun ni Kindaka, ay dito sila napunta sa isang sasakyan. Napasabi na lang si Gozo na ang bilis kumilos nitong si Kindaka. At sinagot naman ito ni Kindaka na mabilis din daw itong si Gozo kung ikukumpara sa ibang mga bata. Pero yung sasakyan na kinalalagyan nitong sila Kindaka ay minamaneho pala nitong si Torres. Nagalit si Torres dahil nasira yung sasakyan niya, at ipinaalam niya kay Kindaka na personal niyang sasakyan ta. Nang gagamitin na ni Torres ang armas niya, ay makikitang nabahala si Kindaka. Matapos niyan, ay makikitang may sumabog sa loob ng sasakyan. Habang itong si Shin naman ay nasa itaas na pala ng sasakyan, habang hawak-hawak itong malaking hose na ta. Tinanong niya si Kindaka na ayos pa ba daw yung kalagayan niya. Sinagot ito ni Kindaka ng oo, at ano ba daw yung binabalak nitong si Shin. Bali, yung bitbit pala nitong si Shin ay hose pala ng water pump, at binaon niya nga ito sa loob ng sasakyan nila Torres. Matapos yan, ay napuno ng tubig yung sasakyan nila. Kaya dito nga nabahala sila Torres at Tanabata, dahil hindi sila makahinga sa loob. Sinabihan ni Torres si Tanabata na gumawa siya ng paraan. Makikitang ginamit ni Tanabata yung armas niyang gitara para lumikha ng pressure, na nagresulta sa pagkasira ng bubong ng kinaroroonan nilang sasakyan. Kaya nakahinga na nga sila matapos ito. Nang gawin ni Shin yung bagay na yun, ay napasabi na lang dito si Kindaka na nagsisimula na daw kumilos itong si Shin gaya ni Sakamoto. Sinagot naman ito ni Shin na gayon din yung sinabi sa akin ni X.
Pero matapos yan, ay pabirong sinabi ni Gozo kay Shin na kung free car wash daw ba yung ginawa niya. Sagot naman dito ni Torres sa kanya na wag daw siyang maging hanggal, dahil yung car wash daw ay ginagawa lang sa labas na parte ng sasakyan. At dyan na nga nagtatapos ang Chapter 236 Nanogram Sakamoto Days. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads.